sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, February 17, 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. 4, 3, 2, 1! Happy Chinese New Year! Libo-libong katao nakisaya sa Lunar New Year celebration sa Binondo. Kontrobersyal na Chinese Ambassador Ching Chen dumalo sa pagtitipon. 7,000 pulis nakadeploy sa NCR para sa Ash Wednesday at simula ng Ramadan. Mga simbahan at moske tinututukan. ICC Assistant to Counsel Cristina Conti, hinamon ng Senado na huwag gawing taguan ng mga umano'y kriminal ang mataas na kapulungan. Turismo sa Kalayaan Islands isinusulong sa harap ng tensyon sa West Philippine Sea. Sa kakaiba, rare Pokemon card na ibenta sa halagang katumbas ng halos 1 bilyong piso. Charms at iba pang pampaswerte ngayong Year of the Fire Horse, alamin! At sa balitang showbiz, mga kandidata para sa Miss Universe Philippines 2026, ipinakilala na! Magandang gabi pambungad sa ating newscast. Naging makulay at mapayapa sa pangkalahatan ng selebrasyon ng Lunar New Year sa tinaguriang oldest Chinatown sa buong mundo, ang Binondo. Dumalo naman ang kontrobersyal na Chinese ambassador na si Ching Chen sa pagtitipon, kung saan inihayag ni Manila Mayor Isko Moreno ang kanyang hangarin sa gitna ng mainit na iringan sa issue ng West Philippine Sea. 5, 4, 3, 2, 1! Happy Chinese! Napuno ng fireworks ang kalangitan ng Binondo, Maynila sa pagsapit ng hating gabi February 17 bilang pagsalubong sa Lunar New Year, ang Year of the Fire Horse. Sa Jones Bridge, tampok ang drone at lights display, hatid ng Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry at lokal na pamahalaan ng Maynila. Dumalo roon si Chinese Ambassador to the Philippines, Ching Chen. Naging kontrobersyal nitong mga nagdaang linggo ang Chinese envoy sa pakikipagpalitan ng maaanghang na salita sa ilang senador at opisyal ng gobyerno sa issue ng West Philippine Sea. Sabi pa ng ilang senador, dapat nang iparicall ang Chinese ambassador. Pero sa gabing ito, iginiit ng kinatawan ng China, malalim ang kasaysayan ng dalawang bansa. As the Chinese often say, close neighbors are better than distant relatives. Neighbors, friends should always like each other, help each other, respect each other, and learn from each other. Nagpasalamat naman si Manila Mayor Isko Moreno sa patuloy na pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas at China. Hiling ng alkalde sa harap ng tensyong geopolitical. Let there be peace in our home, in our family, in our community, in our city, in our country, and our neighboring countries. Peace is hard to find. Sometimes it's very expensive. But with peace, there is progress. Matapos ang midnight countdown, nagpatuloy ang pagdiriwang sa mismong araw ng Lunar New Year sa isang engrandeng parada sa Binondo na dinagsa ng mga tao. Aabot sa 1,600 na kapulisan ang ipinakalat para magbantay ng seguridad sa tinatayang 25,000 na kataong nakilahok. Nakadeploy na ang 7,000 pulis sa National Capital Region para sa paggunita ng Ash Wednesday, gayon din sa pagsisimula ng Ramadan. Nakatutok ang mga pulis sa mga simbahan at mga moske kung saan inaasahan ng pagdagsa ng mga tao. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas.
Tuloy-tuloy na naka-heightened alert ang 7,000 kawani ng National Capital Region Police Office dahil sa sunod-sunod na selebrasyon at dagsa ng mga tao sa Metro Manila. Matapos ang Lunar New Year ngayong Martes, February 17, naghahanda naman ang mga pulis para sa Ash Wednesday, February 18, kung saan dadagsa ang mga Katoliko sa iba't ibang simbahan. Kasabay ito ng Feast of Ramadan ng mga kapatid na Muslim. Nakabantay ang kapulisan laban sa mga mapagsamantala sa ganitong panahon. Alam natin na meron pa rin tayong mga kababayan na mananamantala. Kumbaga, yung siksikan at saka yung dagsa ng tao is isang opportunity para doon sa mga salisi, sa mga theft at robbery. Hindi naman natin masasabing tumaas is merong kaunting pag-spike. Paalala ng mga otoridad ang pag-iingat para sa mga bibisita sa mga simbahan at moske. Dapat maging mapagmatsyag yung ating mga kababayan sa kung sinong pinagkakatiwalaan at syempre yung mga gamit nila dapat mas maging alerto sila kung paano nila iingatan yung kanilang mga gamit. Pinapayuhan din ng NCRPO ang mga tao na huwag nang isama ang maliliit na bata sa matataong lugar para iwas aberya. Paiigtingin ng police visibility sa ganitong panahon. Yung mobile at foot patrollers natin na patuloy na umiikot sa ating mga community para i-ensure na ma-preempt natin or madali tayong makaresponde kung kinakailangan. Ang Ash Wednesday ang pagsisimula ng 40-day period of Lent sa Kristyanismo, habang ang Ramadan naman ang holy month sa Islamic calendar kung saan isinasagawa ang fasting at communal prayer. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Hinamon ni ICC Assistant to Counsel Cristina Conti ang Senado na huwag gawing taguan ng mga umano'y kriminal ang mataas na kapulungan. Sa harap ito ng pagtukoy ng International Criminal Court kina Senators Christopher Bongo at Bato de la Rosa bilang co-perpetrators sa war on drugs. Para naman sa isang international law expert, hindi dapat makialam ang local courts sakaling maglabas na ng arrest warrant ang ICC. Ang Balitang A to Z ni Ace Cruz. And I think he's wrong. Yan ang tugon ng international law expert na si Atty. Ruben Carranza sa posisyon ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na kailangang dumaan muna sa local courts ang arrest warrant ng International Criminal Court o ICC laban kina Senators Christopher Bongo, Ronald De La Rosa at iba pang personalidad na itinuturing na co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa war on drugs. They're just simply not in a position to determine whether there is sufficient evidence for the warrants to have been issued and all the other considerations when courts review warrants of arrest. Ayon kay Carranza, ang magagawa lang ng local courts ay reviewin ang mga probisyon para sa ICC member countries. Una nang sinabi ng Malacanang na handa silang makipagtulungan sa Interpol sakaling may ilabas ng warrant of arrest laban sa mga co-perpetrator ng drug war. Sa panig ng Senado, posibleng magpatawag ng caucus si Senate President Vicente Soto III para pag-usapan ang magiging posisyon sa usapin. May hamon naman si ICC Assistant to Counsel Atty. Cristina Conti sa Senado ngayong nasasangkot ang dalawang miyembro nito. Yung hindi ka mag-participate sa korte, hindi ka mag-engage, yung ba wala kang gagawin, hindi naman ang pagtakas talaga. Huwag sanang gawing taguan yung Senado ng mga magnanakaw at ng mga mamamatay tao. Una nang sinabi ni Go na hindi siya magpapaapekto sa mga balitang ito at tuloy lang ang pagtatrabaho. Habang si De La Rosa na noong isang taon pa absent sa Senate session ay wala pang pahayag dito. Samantala sa susunod na linggo, February 23 hanggang 27, idaraos ng ICC ang confirmation of charges hearing sa dating Pangulo. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Nananawagan ang tax policy expert na Simon Abrea sa pamahalaang Marcos Jr. na bawasan ang pagbubuwis sa mga simpleng mamamayang Pilipino. Sa Pandesal Forum ng Kamuning Bakery ngayong araw, ipinunto ni Abrea na ang mga Pilipino ay overtaxed o sobra ang binabayarang buwis, pero underserved naman o kakaunti ang nakukuhang serbisyong publiko dahil na rin sa korupsyon. Suportado ni Abrea ang pagtatanggal sa travel tax na siyang prioridad ni PBBM na maisabatas ngayong taon. Pero isinusulong rin niya na ibaba sa 10% na lang ang value-added tax o VAT mula sa kasalukuyang 12%.
Hiling rin ni Abrea kay Marcos na itaas ang income tax exemption threshold na ngayon ay nasa 250,000 pesos. Sa panukala ni Abrea, dapat pwedeng kumita ng 1 milyong piso kada taon ang isang Pilipino nang hindi bubuwisan ng pamahalaan. Every Filipino should be entitled for a 1 million income without paying any taxes. Ang Singapore po, they gave up to 3.6 million pesos or 80,000 Singaporean dollars as a relief. Since COVID until now, may child care support, may healthcare, puro coupons and tax relief. Sa Pilipinas, 250,000 na nga lang. Pero sa dami ng babayaran mo at inflation, kinain na. Naitala ang ika-43 magkakasunod na araw ng effusive eruption sa Mayon Volcano. Sa kuhang videos ng PHIVOX, makikita ang pagbubuga ng lava mula sa bunganga ng bulkan madaling araw ng Martes. Mayroon din itong pyroclastic density events o uson maging rockfalls. Sa pinakahuling monitoring, nakapagtala ng 10 volcanic earthquakes ang bulkan. Gayunpaman, nananatili sa alert level 3 ang bulkan at mahigpit pa ring pinagbabawalan ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Isang panibagong tagumpay ang ibinahagi ng aktres na si Rufa Gutierrez nang matapos niya ang kanyang proposal defense para sa master's thesis sa Philippine Women's University. Sa Instagram, proud na finlex ng aktres ang ilang kuhang larawan sa kanyang academic journey. Ayon kay Rufa, hindi hadlang ang edad o anumang yugto ng buhay para matuto pa. Kasalukuyang kumukuha si Rufa ng Master's Degree in Communication Arts sa PWU. Matatandaang matagal nang bukas si Rufa sa pagbabahagi ng kanyang personal na growth journey mula sa pagiging beauty queen at actress hanggang sa pagiging hands-on na ina. At ngayon nga, isang graduate student na unti-unting tinutupad rin ang isa pang pangarap. Susunod, turismo sa Kalayaan Islands isinusulong sa harap ng tensyon sa West Philippine Sea. At mga charms at iba pang pampaswerte ngayong Year of the Fire Horse. Alamin! Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Para sa layuning mapalakas pa ang pagkamakabayan ng mga Pilipino ngayon, bubuksan ng lokal na pamahalaan ng Kalayaan, Palawan ang Pag-asa Island para sa mga turista. Sa gitna yan ng nagbabanggaan at tumataas na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Abot naman sa mahigit 400 milyong piso ang tansyang magagamit para sa pagpapaunlad ng lugar. Ang Balitang A to Z ni Stanley Gahete. Wala nang masihigit pa sa pagiging makabayan at makabansa ngayon ang pagtapak sa sariling lupa na teritoryo at ipinaglalaban ng bansa sa sinumang mananakop na makabagong henerasyon. Kaya naman isinusulong ngayon ng lokal na pamahalaan ng Kalayaan sa Palawan ang tinaguriang Patriotic Tours o ang mga sibilyang paglalayag sa Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea. Bahagi ito ng paglaban sa soberanya ng bansa sa naturang teritoryo sa gitna ng tensyon sa karagatan dahil sa pagigiit ng China sa 10-dash line na umaangkin sa buong South China Sea. Meron po tayong mga mamayan doon na nangangalaga sa ating teritoryo. Huwag po natin silang sukuan at kahit kailan po hindi tayo pasisiil sa kahit na anong hamon po sa atin ng makabagong mundo. Pero giit na mga halal na leader ng Kalayaan, para muna ito sa mga residente ng Palawan ngayong taon. Kaiba sa turismo sa ibang bahagi ng bansa na kompleto sa pasilidad, sesentro ang patriotic tourism sa buhay ng mga Pilipino roon.
patriotic tourism, nakafocus po siya primarily muna sa kwento ng isla. So again, sasabihin ko na po sa inyo, sa mga gustong pumunta, ay wala pa po kaming 5-star hotel doon sa kasalukuyan. Wala pa po kaming swimming pool, pero we have vast West Philippine Sea, as clear as crystal. Kasing linaw na kung anong meron tayo at kung paninindigan natin. Isa sa gusto namin i-features doon, yung bahay kubo. Surprise yung magiging design nun, pero bahay kubo po. Yung mga magiging tuluyan ninyo, pwede nyo buhatin, ilibot nyo sa buong isla. Mangyayari yun. Bahagi rin sa pagpapaunlad ng turismo na malaman ng mga kwento ng mga sundalo at sibilyan na nagbabantay sa isla. Ngayong Martes, sabay sa selebrasyon ng Chinese New Year, ginawaran ng Akbayan Party List ng West Philippine Sea Heroes Award ang mga leader ng kalayaan. Ito'y matapos sampahan sila ng China ng travel ban nang ideklara nilang persona non grata sa Isla ng Kalayaan ang ambassador ng China dahil sa paglabag-an nila nito sa diplomasya. Kailan pa po sa inyo ipinagsisigawan ninyo sa kapitbahay ninyo na sa inyo yung bahay ninyo? Kahit magmukha po kaming tanga, paulit-ulit po namin isisigaw na atin ang Kalayaan Island Group, atin ang West Philippine Sea. Nanawagan naman ang grupong Akbayan ng dagdag na pondo sa 2027 budget para sa naturang bayan. Maraming pangangailangan ang ating mga kababayan, ang mga residente, ang mga bayani ng Kalayaan Island Group. Kailangan nating palakasin at suportahan ang ating mga bayani. Kasi ang kalayaan dapat inaalagaan. Tinatayang aabot ng 462 milyong piso ang ipapanukala para sa pagpapaunlad ng komunidad. Kabilang na ang pagsasaayos ng mga kalsada, waste management, dormitoryo ng mga guro at health workers, operation center, pabahay, multipurpose building at maging ng minibus. Ang Pag-asa ang pinakamalaking bahagi ng Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea at tinitirhan ng halos 400 katao, kabilang ang mga sundalo at kawani ng gobyerno. Matatandaang matagal nang iginigiit ng Pilipinas ang soberanya sa 12 nautical mile territorial sea nito. Gayunpaman, regular na namamataan ang mga barko ng China sa paligid ng isla na minsay pumapasok pa sa teritorial na karagatan ng Pilipinas. Pero giit nga ng kasundaluhan, hindi isusuko ang ipinaglalabang karagatan. Para sa Balitang A to Z, Stanley Gahete. Kasabay ng 14th Multilateral Maritime Cooperative Activity, namataan ang 2 Chinese warships ng People's Liberation Army Navy ng China sa West Philippine Sea malapit sa Bajo de Masinloc Lunes ng hapon. Ayon kay Captain Adrian Vargas, Executive Officer ng BRP Teresa Magbanwa, bigla na lang lumitaw ang mga sasakyang pandagat ng China pero nanatili sa labas ng itinakdang Operation Box. Anya, hindi sila lumapit, walang radio challenge at hindi naman nakaabala sa aktibidad. Samantala, tuloy-tuloy naman ang pinagsanib na maritime exercises ng Pilipinas, Amerika at Australia. Pinangunahan ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard ang aktibidad kasama ang US Indo-Pacific Command at Australian Defense Force. Isinagawa ang communication drills, joint patrol, diversion o division tactics, replenishment at sea at iba pang naval maneuvers. Bigla na lang sila na lumitaw. So far hindi naman sila lumapit dun sa ating operation box. So tuloy-tuloy naman ang ating naging activity. Hindi naman sila bigay ng distraction sa atin. Wala naman silang radio challenge sa atin. They are shadowing sa ginagawa natin. Tinututulan ng Department of Foreign Affairs ang babala ng Embahada ng China sa Pilipinas na maaaring mawala ang milyong trabaho ng mga Pilipinong manggagawa sa China kung lalala pa ang tensyon ng Pilipinas at China. Sa pahayag ng DFA, hindi dapat gamiting leverage o retaliation ang kooperasyon ng mga bansa. Babala pa ng ahensya, maaaring makasagaba dito sa konstruktibong dialogo ng dalawa. Samantala, arestado ang isang Mongolian national matapos mapag-alaman ang umano'y espionage
link activities sa isang aviation school sa Iba, Zambales. Batay sa Intel report, nagtapas umano ito bilang jet fighter pilot at may pinaghihinalaang ugnayan sa gobyerno ng China. Git ng immigration, hindi papayagan ng Pilipinas na gamitin ang mga institusyon, kabilang ang civilian training facilities para sa mga aktibidad na makokompromiso ang national security. Isang super rare Pokemon card na pag-aari ng Amerikanong YouTuber na si Logan Paul ang naibenta sa halagang $16.4 million o mahigit 900 milyong piso. Yan na po ang pinakamahal na Pokemon na trading card na naisubasta sa mundo. Ang natatanging PSA 10 graded Pikachu illustrated card ay unang nabili ni Paul noong 2021. Ang natatanging card na Pikachu sa mahigit $5 milyong lang at nabili ito ngayon ng anak naman ng dating White House Communications Director. Kinumpirma ng Guinness na ito na ang pinakamahal na Pokemon card at pinakamahal rin na trading card na naibenta sa isang auction. Gong Si Fashay, mga ka-A to Z, habang ini-enjoy ang inyong tikoy at noodles ngayong Lunar New Year, may hatid na zodiac forecast ng isang feng shui expert ngayong Year of the Fire Horse. Ano nga ba ang naghihintay na kapalaran sa bawat animal sign at anong charms sa pwedeng gamitin para matiyak ang swerte? Alamin sa balitang A to Z ni Naomi Almojano. Welcome, Year of the Fire Horse! Naging makulay at sing-aktibo ng kabayo ang pagsalubong sa Year of the Fire Horse ngayong Chinese New Year. Pero paano nga ba tayo suswertehin ngayong Year of the Fire Horse? Ayon sa feng shui expert na si Marites Allen, para sa Year of the Dragon, Dog, Pig, Tiger, Monkey at Rooster, maswerte ang taong ito para sa inyo. The Tiger, maswerte ka sa madaming bagay. Pwede kang magpakasal, pwede ka mag-engage, pwede ka mabuntis, pwede ka rin maghanap ng new love. In 2026, mga kaibigan, the Rabbit has the Wealth Star of the Year, so mayaman ka this year. The Dragon, mga kaibigan, will have the so-called Future Prosperity Star. So, ibig sabihin, kung ano ang sisimulan mo this year, pwede siya mag-multiply 9 times. Aniya, kahit swerte, dapat huwag pakampante at kailangan haluan ng pagpapakumbaba at consistency ang bawat gawain. Habang ang Year of the Horse, kahit taon nito ngayon, kasama pa ang snake, goat, rabbit, ox at rat. Mixed fortunes o medyo aalatin ngayong taon. The snake, mga kaibigan, is actually a fire animal sign, so fire horse. Magandang taon mo, but you're gonna be a bit stressed because nga of too much fire in the chart. Your horse year has come. We call it like a self-penalty year. So ibig sabihin that because this is your year, that it's gonna be so good for you. No, take it easy. Avoid wearing mga fiery element colors such as pink and purple. You're better off wearing something like mga white, gold, or silver. Bukod pa sa fortune forecast, nagbahagi rin ng charms o mga pampaswerte na pwedeng gamitin ngayong taon ng feng shui expert. Aniya, pwedeng gamitin ang mga ito pang-akit ng swerte at pangkontra ng malas. Those who are born in the year of the rooster, mainit ang ulo mo. So you need the so-called peace and harmony amulet. The year of the horse and rat, kailangan nilang tinatawag na tai sui. It's actually for anti-robbery. So ito yung para sa mga sheep and monkey. Anti-robbery to stop you from losing money. And also the anti-misfortune star is here. If you want mga love, yan. Love, mystic knot. If you want mga health, especially the dog and the boar. At kung nais nyo naman makaakit ng pera ngayong taon, meron ding special ang Pao si Allen at imahe ng God of Wealth. Pinakamaswerteng ilagay sa silangan kung saan sumisikat ang araw. Handog niya rin ang Destara app para sa libre at accessible na daily horoscope nang malaman ang inyong kapalaran. At gaya nga ng kanyang payo, gabay lang ang mga ito. Nasa gawa at tiyaga pa rin nakasalalay ang takbo ng inyong buhay. Gong Si Fashay para sa Balitang A to Z. Naomi Almojano. Sa aming pagbabalik sa showbiz, mga kandidata para sa Miss Universe Philippines 2026, ipinakilala na.
At hindi tao kundi robots nagpakitang gilas sa martial arts. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Who will be the next Miss Universe of Philippines? Yan ang mainit na inaabangan ng pageant fans, lalo na ngayong formal nang ipinakilala ang mahigit 50 kandidata sa Miss U Philippines 2026 press presentation. Sino-sino ang mga nag-stand out? Alamin sa Balitang A to Z Showbiz ni Rod Garabot. Puksaan 2.0. Opisyal na nga ipinakilala ang mahigit 50 candidates ng Miss Universe Philippines 2026 itong Lunes, February 16. Sa Grand Parade sa SM Mall of Asia sa Pasay City, mainit na sinalubong ng fans ang kani-kanilang bet para sa prestiyosong pageant. Sinundan niya ng inaabangang press presentation sa City of Dreams, Manila. Dito naramdam ang tensyon ng laban dahil alam mong lahat, maladragon sa ganda, galing sa pasarela at hataw sa mga interview ng media. Sa red carpet pa lang hindi na magkamayaw ang mga abanger habang isa-isang rumarampa ang beauty queens. Stand out si Bea Wondorski ng La Union na itinanghal na Miss Earth Water 2024, Malakatriona na ang hatawan. Inabangan din ang frontrunners na sina Bella Ismael ng Taguig City na apo ni Miss Universe 1973, Margie Moran, at Nicole Borromeo ng Cebu Province na tinanghal na third runner-up sa Miss International 2023. Bukod dyan, hindi rin nagpaawat sina Roxy Bayens ng Baguio, Alison Hetland ng Pampanga, Sesta Espinosa ng Iloilo City, April Smith ng Cebu City, at sa Samar Island, si Catherine Wardell. Present din sa MUPH press presentation si Miss Universe 2025 third runner-up at Tisa Manalo na very manika ang datingan, suot ang kanyang blue halter dress. Ngayon pa nga lang tila nahihirapan ang pageant fans maging ang MUPH organization na mamili sa kung kanino dapat ipasa ni Atisa Manalo ang kanyang korona. Sino kaya sa kanila ang next MUPH queen at magiging representative ng Pilipinas sa Miss Universe 2026 sa Puerto Rico this year? Good luck, ladies! Para sa Balitang A to Z Showbiz, Rod Garabot. Makulay at makasaysayan ang handog ng China Media Group matapos magsanib puwersa ang pamana ng tradisyon at inobasyon sa makapigil-hiningang performance ng 2026 Spring Festival Gala kasabay ng Chinese New Year celebrations. Tampok sa taong ito ang mga robot na nagpapakita ng synchronized martial arts kasama ang mga bata. Isang matapang na pagsasama ng kultural na tradisyon at high-tech na teknolohiya. Umani agad ng 250,000 views ang performance na ito kung saan ipinakita ang mayabong na kultura ng China at matapang na innovation sa robotics. Ipinakita ng gala na hindi magkalaban ang luma at ang bago, kundi maaaring magsama para lumikha ng isang may papamanang makabagong pagdiriwang sa henerasyon ngayon. Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Martes ay mula sa American talk show host at aktres na si Oprah Winfrey. Ang sabi niya, isang selebrasyon para sa bagong taon, lalo't isa na namang pagkakataon para ituwid natin ang lahat. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako, si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.